Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Tapos isinare nila ang post ni President Donald J. Trump. Okay. US President Donald Trump has announced a tariff cut for the Philippines from 20% to 19% on his Truth Social account. However, he said the US will get zero tariffs via Sandra Aguinaldo, GMA Integrated News. Ito, nakakatawa. I don't know kung pwede nilang ipagmayabang ito sa kanilang SONA. 20% yung na-announce. Nagpuntang presidente doon. Gumastos. Nabawasan yung ating tariff 19. Kaya tinatawag siya ngayon na 1% president. Bawasan. Tayo magbabayad ng buwis sa Amerika. Yung export natin na products or goods, may buwis tayo 19%. Yung mga Amerikano, 0%. Ang galing. Ang galing. Ito yung post ni President Donald Trump sa kanyang social media account. Truth Social. Okay. Ito, basahin ko President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representatives. It was a beautiful visit. And we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. Zero. The Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together military relief. Ito ang delikado. We will work military relief. Ano ba 'yon? Military relief. Yung defense cooperation. Diyan ako kinakabahan yung military Hindi ako anti-US I have high respect sa US military. They are so professional, magagaling. Kaya lang, nakakatakot itong pakikipagtulungan natin sa US na nandyan nag-aabang yung posibleng giyera ng China, Taiwan, madadamay tayo. Yun ang problema. Okay, ito It was a great honor to be with the President. Dito ako natawa. Yung tawag ko dito, atik-atik. He, meaning our president, he is highly respected in his country. As he should be. He is also very good and a tough negotiator. Marunong daw, highly respected daw si PBBM dito sa Pilipinas. Agree ba kayo? Bahala kayo. Anong highly respected na ang kanyang trust rating sa Mindanao? 3% lang. Highly respected. Siguro sa Ilocos. Sa Region 1, pwede. Kaya lang dito sa Mindanao, highly respected ba yung 3% na trust rating niya? Tough negotiator daw Paano naging tough na yung 20%? 1% lang ang naipababa, tapos zero. Ang US open, magbenta siya, mag-export siya ng kanyang mga goods papunta sa Pilipinas. Wala silang bayad. EDCA, wala ring bayad. Ano yon? Tough negotiator ba? We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Salamat po, President Trump. Hindi rin ako anti-Trump Nung eleksyon nila, I prayed na manalo si Donald Trump. Kaya lang, dito kasi, uunahin talaga ang national interest. Kaya ito, make America great again. So, ganitong style ni Trump, gusto niya, pabor palagi ang Amerikano. Tayo, wala, kawawa. That's reality. Okay, comments. Magbasa tayo sa mga comments. Board productive.
Just for 1%, he promised the US all that. Okay. Carl Sky, Trump announced a trade deal has been negotiated with BBM. Zero tariffs on US goods imported into the Philippines. Papunta dito ba? Tayo ang mag-import. Zero. Wala lang. 19% tariff on Philippine goods being imported to the US. Only 1% discount. Philippines will open its markets to more US goods. The deal means the goal is to buy American products and not Filipino products. 1% discount na budol ang Filipino. Kaya may nakita kong mga thumbnail kanina, 1% president. Ano pa? Carlo Montemayor, if the US gets zero tariff while the Philippines faces 19% tariff, American products would enter the Philippine market cheaper, giving local consumers short-term savings, but putting Filipino businesses, farmers, and manufacturers at risk due to unfair competition. Meanwhile, Philippine export to the US would become more expensive and less competitive, reducing demand, hurting exporters, and potentially leading to job losses and lower income. Overall, it would benefit the US while weakening the Philippine economy and increasing import dependence. Agree ako dito. Kawawa ang ating mga exporters. Kasi magbayad sila ng mahal na buwis. Tapos doon sa US, lesser demand. Ang US products naman, dahil walang buwis, mas mababa ang presyo. So, mas marami ang bibili. So, luging-lugi tayo talaga dito sa agreement na ito na, again, baka mamaya, yan pa ang ibibida sa SONA. Hintayin natin. At mas nakakatakot dito yung sabi ni President Donald Trump na we will work militarily. Defense pa. Baka mamaya, yun na, yung US ammunition manufacturing plant, gagawin nila sa Subic. Magiging target tayo ng kalaban ng Amerika kasi nandito yung paggawaan nila ng mga bomba, mga bala panggera. Yun ang nakakatakot. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anako sa saging lakatan ni Manoy Boy og muna ni ang una niyang tanom og mga maayo gyud og dagko na pod. Mayong buntag ya Manoy. Mayong buntag pod. Oo. Gabuno ko. Gabuno ka Manoy. Oo. O gawas nga hinlo padayon pod silang Manoy ani sa pag-abono. Og salamat sa nagsuporta sa pagpananom og sa paabono. Ug karon maupod ni ang ikaduha ni Manoy nga iyang tanom nga saging lakatan. O gawas nga hinlo mga tambok pagyod ug mga dagko ng iyang saging. So upadayon silang Manoy sa pag-abono. O kini ang among saging lakatan 2,000 ni kapin. So daghan-daghan gyud ni. So karon mananom na pod mi og kape. Ug karon gawas sa saging nga lakatan nga tanom ilang Manoy nananom pod sila og kape. Kining kape tag 25 ani ang kada isa ka punuan. Ang among pagpalit. Tangko lang Ginoo. Patagatan sa video padayon sa pagsuporta sa among gitanom. Unang ano mong gitanom lakatan
Unya kay mas mahal man ang kape di sa lakatan ni so lakata o kape na pod ang among itanom. Mm. Salamat ka. Pila ka punuan man ay imong tanom nga saging lakatan? Kuan ni 180 tanan ni ka punuan. Ay. Ang akong itanom nga kape pawas na ako ni sa 700. Oo. So salamat kay Manoy. Oh, salamat po.